Ngayong gabi nga pala ay pumunta kami dito sa pailaw ni Kong Kokoy. Ilang araw na nga palang nakabukas to kaya kami ay biglang nagkaya ang pumunta rito. Karaniwan kasi sa munisipyo ng San Jose ginaganap ang pailaw kada taon. Pero naunang buksan ang pailaw dito sa Barangay Tulat, San Jose. Pero sa pagkakaalam ko magkakaroon pa rin ng pailaw sa munisipyo kaya abangan na lang natin. Sa gabing to ay tutur ko muna kayo dito sa pailaw ni Kong Kokoy. Kita nyo naman ang napakagandang liwanag, damang-dama mo na talaga ang papalapit na Pasko. Napakarami din nagpupunta rito, meron ding sinihan, maaari kang manood dyan. At pagmasdan ng napakagandang Christmas tree. Pwede kang manood dyan habang kumakain, na para bang nasa bahay ka. Ano pang inaantay nyo, ayain nyo na yung mga pamilya, kaibigan at mga kamag-anak nyo. Napakagandang pasyalan dito sa Barangay Tulat, San Jose. Napakaganda ng mga Christmas light dyan, pwede kang mag-picture dyan at napakaganda ng magiging background mo. Sobrang dami nga ng tao na nagpunta kami dito, pero ang sabi nila mas marami daw tao ng mga nakaraang araw. Ang honest review ko lang dito ay yung parking kasi napakabato niya. Pero pagdating naman sa pasyalan at saka views, talaga namang sulit. Sa pagkakataon na to ay naghahanap na kami ng kakainan habang pinagmamasdan ng nagagandahang Christmas light. Kita mo naman yung dami ng tao, ang payapa, wala namang masyadong nagkakagulo dyan. At ito nga sinubukan kong videoan ng sarili ko na para bang feeling vlogger. Pero totoo nga na nakakahiyang mag-vlog lalo na't pag nagsisimula ka pa lang dahil napakaraming nakatingin na tao. Siguro naiisip mo na agad ay parang tingi yun. Kaso wala kang magawa ay kailangan mo ng patunay na nandiyan ka sa lugar na yan. Pati nga yung tono ko, iniiba ko na, matuto lang. Pero hindi naman talaga ganito ang boses ko kapag nagbablog ako. Ganito lang kasi yung naririnig ko sa ibang vlogger. Kaya pagtsagaan nyo na lang yung boses ko kasi nagsisimula pala. Ang ganyan naman talaga tayo. Mahihain sa umpisa. Ako'y tahimik sa umpisa. At may nakita nga kami ditong shawarma. Mukhang sarap nito. Kaya ito na lang ang aming orderin. May nakita kasi kami shawarma dun sa una. Kaya lang napakaraming tao dito. Medyo konti lang. Kaya pwede na to. Mukha namang masarap at nakakatakam. At mabait naman yung nagtitinda. Iba talagang impact ng mabait ng tindero sa negosyo, hindi ba? Kasi magaganahan kang bumili kapag lagi silang nakangiti. At ayan na nga yung order namin. O, di ba? Ang sarap. Kain tayo. Shawarma. First bite. At pagkatapos namin kumain ng shawarma, ito naman ang sinunod namin. O, di ba? Takoyaki. Ang sarap niyan. Marami ding nakapila pero syempre nauna kami. Ang hirap lang dito, kailangan maghanap ka ng pwesto mo kasi kung wala kang pwesto, standing position ang pagkakain mo. Sa may tabi nga ng takoyaki, may nagluluto din ng fried rice, 50 pesos. Masarap din yan, may iba-ibang flavor. At ito na nga, naluto na yung aming takoyaki. Nakakatakam naman kainin. At humanap na nga kami ng pwesto pero wala kami makitang pwesto kaya standing position kami. Nandito kami ngayon sa may gilid, kumakain na nga kami ng mga anak ko at ito nga ang bunso ko. Napaso siya sa unang kain niya ng takoyaki, akala niya kasi hindi mainit, di niya alam may apoy sa loob. Pagtapos namin kumain ng takoyaki, may nakita kami ditong ukay-ukay, pwede kang mamili dyan, napakamumura lang. Pero ayaw ng anak ko kasi baka daw sumama sa kanya yung kaluluwa ng dating may-ari. Pero hindi naman yung totoo, masyado lang patola yung anak ko. At ito nga, umikot lang kami at palabas na kami dyan. Tingnan nyo ang ganda ng Christmas tree. O, diba? Gusto sana namin mag-picture-picture doon kaya nang nakakaya, ang daming tao. Tapos paglabas namin, itong anak ko hindi pa nakontento. Nagugutom pa daw siya. Gusto pa rin niya kumain ng kwek-kwek. Siyempre, ito na yung dinner namin. Ano pa ba makakain namin pag busog na? Kaya subukan nyo nang pumunta dito. Yun lamang. Maraming salamat sa panonood. I love you. Please like and share. Baka naman.